Mga alegasyon ni Resign Ako Bicol Party List Representative Saltico laban kay PBBM wala pang bigat o halaga ayon sa isang analyst. Kung halimbawa, gagawin niya halimbawa sa usapin na sino ba mga dapat kasuhan upang makulong at maparusahan, tingin po walang value, walang halaga. Mga nanawagang pababain sa pwesto si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. paiimbestigahan ng Department of Interior and Local Government o DILG. That's close to inciting sedition, so investigate namin sila. Yung mga ganyang klaseng salita has no place in a civil society. Umano'y manipulasyon sa pondo na para sana sa edukasyon, nasaksihan mismo ni Vice President Sara Duterte. Nauunawaan ko ang galit ng taong bayan dahil nasaksihan ko mismo kung paano minanipula ng House of Representatives ang budget ng Department of Education. Malacanang, iginiit na hindi papatulan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hamon ni Senator Amy Marcos na hair follicle drug test. First Family, wala pang plano na legal action laban sa presidential sister. Uulit-ulitin ko paulit-ulit. Ang Pangulo po ay malinis at ang Pangulo po ay hindi magpapadala sa anumang pag-uudyok. Pag-uudyok ng mga destabilizers. Senator Panfilo Lacson, tinawag na very un-Filipino ang mga paratang ni Senator Amy Marcos laban kay PBBM. Mga pahayag ng senador laban sa presidente, maaring makapagpabago umano ng kanyang karera sa politika ayon kay Senate President Tito Soto. Hindi ko siya kamag-anak, hindi naman kami close. Pero naramdaman ko unang-una bilang sa Pilipino, naawa ko sa kanya. Imagine, the pain that he was undergoing, watching his own sister, lampasting him like that. It could be the defining moment of her political career. Pagpasa sa Anti-Political Dynasty Bill, muling ipinanawagan sa gitna ng hidwaan ni Senator Amy Marcos at Pangulong Marcos Jr. Pass the legislative proposals to significantly curb corruption, dismantle political dynasties, and introduce electoral reforms. Philippine Navy, mariing pinabulaanan na itinatago nila ang whistleblower na si Orly Gutesa. Claims that the Philippine Navy, particularly the Philippine Marine Corps, is holding, detailed, protecting, or placing under its custody Mr. Orly Regala Gutesa and his family are mere speculation. These allegations are unfounded, unsupported by evidence, and have no basis in fact. Dating Executive Secretary Lucas Bersamin sinabing hindi nagbitiw sa pwesto. Hindi ako nag-resign, oy. At saka alam mo kasi pag sinabi mong nag-resign ka, parang may tinatakbuhan ka. Mga alegasyon ni Saldico laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Leyte 1st District Representative Martin Romualdez pinaiimbestigahan sa Kamara. Senator Panfilo Lacson pinuna ng isang dating mambabatas dahil sa pagtatanggol kay PBBM sa issue ng budget insertions at kickbacks. Kasi halatang-halata ka na you're lawyering for Marcos . That's not a good thing to do for a senator, lalo na if you are the chairman of the Blue Ribbon Committee. Pagdawit ni Saldico kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at dating House Speaker Martin Romualdez at iba pa sa issue ng budget insertions at kickbacks, sisilipin ng Office of the Ombudsman. Ombudsman tiniyak ang proteksyon kay Saldico kung nais umuwi na ang Pilipinas. So to be very clear, at this stage, kahit po wala pa yung sworn statement ni Saldico, you're looking into the names na he mentioned? Yes. I think that we have to look at those names. Pero, he has to come home and swear by the contents of his affidavit. Diba? Kasi, he's also being accused of a crime. Referral at pagpapangalan sa 3 senador na umano'y sangkot sa flood control issue ipinagpaliban ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. We are evaluating everything because of the affidavit of Yusek Bernardo. So we're studying that.
So we'll have a delay of maybe 10 days from last Friday. Hopefully we finish it. Cabinet shake-up, pabirong nabanggit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang talumpati sa Malacanang. Pahayag ni dating Executive Secretary Lucas Bersamin na hindi siya nag-resign sa pwesto, iginagalang ng palasyo. Of course, our First Lady Luisa Araneta Marcos, who has recently been traveling to Europe to assist with the OWA with some of the activities that. So she has become our ambassador now for migrant workers. It's your new designation. Di ba magka-cabinet shake-up tayo sa kasama ka na dun sa... Umuugong na umunoy destabilisasyon, mahigpit na binabantayan ng National Security Council. Publiko, walang dapat na ikabahala. The NSC monitors the events, so it is always a priority, a concern. But as I've said, it has not gone to the level that we have to be alarmed. Dating Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at 7 kapwa akusado sa kasong qualified human trafficking hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong. Finally, after more than 1 year, napakabilis po ng korte. Binigay sa atin yung favorable decision. So, convicted po si Alice and yung pong other 7 accused. 3 luxury vehicles ng mag-asawang Diskaya na ibenta na. 38.2 million pesos na kolekta ng Bureau of Customs mula sa mga isinubastang sasakyan. Gagamitin po ito para sa taong bayan, lalo na ngayon na ayaw po ng Pangulo ng korupsyon. So makakasiguro po tayo sa pamamahala ni Pangulong Marcos Jr. na mga pondong ito ay dapat magamit sa tama. Pageant community napabilib sa naging preliminary performance ni Miss Universe Philippines Atisa Manalo. Pagrampa ng Pinay Beauty Queen, trending online. Dating ako Bicol Party List Representative Saldico at 17 iba pa may arrest warrant ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At ang susunod na hakbang ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Pagsasampa ng kasong plunder, graft at direct bribery laban kina dating House Speaker Martin Romualdez at resign ako Bicol Party List Congressman Saldico inrekomenda na sa Ombudsman. Yan ang facts, simple lang. Speaker Martin Romualdez, siya ang naging speaker from 2022 to 2025. Si former Congressman Saldico ang napili na Committee on Appropriations Chairman. At ang sinasabi nung referral na to ay dun sa relationship na yon, no, nangyari itong mga iba't ibang kontratang ito. No. Yun ang nangyari. Dating House Speaker at late Representative Martin Romualdez tiwala sa gagawing pagsusuri at evaluation ng Ombudsman matapos ang reklamong inrekomenda ng ICI at DPWH. I willingly submitted myself to the ICI's fact-finding process, appeared voluntarily, and remained in the country. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth. Dating Executive Secretary Lucas Bersamin at former Budget Secretary Amena Pangandaman kasama na rin sa iniimbestigahan sa issue ng flood control scandal. Ombudsman, makakasuwang din po ba si Marias Bersamin and Secretary Under investigation. They know Under investigation. Ano po yung mga... Under investigation. At Miss Mexico kinoronahan bilang Miss Universe 2025. Pambato ng Pilipinas na si Atisa Manalo, hinirang na third runner-up sa prestigious beauty pageant. Miss Universe is Mexico!